Sana matapos na itong giyera sa Israel, mga kapatid. Israel versus Palestine. Mga kababayan ko. Ako po'y bilang isang content creator at marami nanonood sa akin sa bansang Israel na mga Filipino. Ako po'y natatakot at kayo po'y pinag-iingat ko. Ngayon pa lamang. Sana po, sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan ngayon. Pero may nais pong ipahatid si Pangulong Bongbong Marcos sa ating mga overseas Filipino worker sa Israel. Mga kapatid, eto po, mga kababayan. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos ayon sa news, mga kapatid. Pangulong Bongbong Marcos pinakasa ang evacuation ng mga Pilipino sa Israel. Baka po kayo po ay gusto niya pong umalis. Ito po mga kababayan ko, sabi po ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Kayo po ay pinipilit na po na dito na mag-evacuation ang Pilipino sa Israel. Sabi pa, dagdag pa dito ni Pangulo, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tulungan ng mga Pilipino sa Israel na nais umuwi sa bansa sa gitna ng nagaganap na gera sa naturang bansa dahil ang pag-atake ng mga militanteng grupong Hamas mga kababayan ko sabi ng isang opisyal sa Department of Foreign Affairs, mga kababayan ko. Sabi pa dito, eto, ayon sa DFA, Undersecretary of Migrant Affairs Eduardo Jose de Vera, malinaw ang bilin sa kanila ni Pangulo na sagutin ang pagpapauwi sa mga Pinoy na naiipit sa Israel. Kung kailangan repatriate o repatriate or as quick as possible. Huwag mag-atubili. Gagastusan namin 'yan. Sabi ni De Vera, batay umano sa utos sa kanila ni Pangulong Marcos. Bukod sa masusing pagmo-monitor sa sitwasyon ng mga Pilipino sa Israel, samantala wala umanong natanggap na ulat ang Department of Foreign Affairs kung may mga Pinoy na kabilang sa mga nasawi dahil sa pag-atake ng Hamas o yung mga airstrike na ginagawa doon. Yan po ang bilin ni Pangulong Bongbong Marcos. Baka po ay hindi po kayo nakakapagano ngayon. Marami rin akong subscribers sa Israel. Kung I'm not mistaken, dami nanonood sa kanya nung campaign. Ito pa po mga kababayan ko. May mga Pilipino umanong nag-aalala sa sitwasyon subalit sumusunod ang mga taong ito sa ipinatutupad na patakaran ng Israel kapag ganitong may mga atake sa naturang bansa. Nananatili sa kanilang mga tahanan o lumilikas sa pinakamalapit na bomb shelter. Ayan, sabi pa dito, itinanggi rin ni De Vera na may ilang balita sa social media na may mga Pilipino umanong sa kabilang sa mga dinukot sa pag-atake ng Hamas. Sabi pa dito, maging ang Israel Ambassador to the Philippines, Ilan Plus, ay nagsabing wala pang kumpirmasyon tungkol sa nasabing ulat na may Pinoy na ginawang hostage ng mga militante, lalo na ngayon matindi ang sagupaan, mga kababayan ko. Ito pa, tiniyak ni Plus na binibigyan ng Israel ng proteksyon na hindi lamang ang mga sariling mamamayan kundi maging ang mga dayuhang naninirahan sa kanilang bansa, mga kababayan ko. Yan po ang isa sa mga ulat dito po ngayon sa nangyayari sa Israel. Now, mga kababayan ko, no, kung kayo po ay OFW at talagang ito na yung pagkakataon nyo na umuwi, huwag nyo po isaalang-alang yung inyong buhay, inyong kapakanan, kung kayo po ay naiipit dyan. Kasi marami sa ating mga Pilipino, mas gugustuhin nilang mangipit na lang dun sa bombahan, magtago na lang sila kaysa umuwi. Kasi ang katwiran ng ilan sa inyo, tapatin nyo ko. Pag umuwi ako sa Pilipinas, magugutom lang pamilya ko. Tama? Totoo sinasabi ko ganyan kayo. Okay, alam mo mga Pilipino, believe ako Okay lang, kahit may bumabaril na sa inyo, kahit tinatadtad na yung bahay nyo, okay lang, may sahod naman. Okay lang, kahit maipit kami dito, walang problema, hindi naman, buhay pa ako. Basta yung pamilya ko, wag lang magugutom, tama? Pero lahat na sinabi ko, hindi nakakatawa yun. Sa totoo lang. Kasi kahit na delikado, kahit na ang delikado yung sitwasyon, delikado yung
ayaw umuwi ng Pilipino eh. Alam niyo sa totoo lang as of my information, tatlo pa lang Pilipino ang nagpa-repatriate. Tatlo lang. But yung the rest ng Pilipino na ando doon pa rin. Imagine that, mga kababayan ko. Isipin nyo tatlong Pilipino pa lang as of today ang umuwi sa Pilipinas galing Israel. The rest, mga kababayan ko, hindi. Alam nyo isipin ninyo, di baling buhay kayo sa Pilipinas. Kumain man kayo, maglugaw man kayo, sardinas man kayo, ang mahalaga buhay ka kasama mo, pamilya mo. Tatandaan nyo, makakapag-apply ka pa dyan, makakabalik ka pa dyan. Huwag mo isipin yung buhay mo na magugutom. Pero tandaan mo to, mas nakakalungkot pa rin kung wala ka na sa mundo, mga kababayan. Kasi ang tindi ng kwento eh. Meron pa daw doon na... Kasi ang tindi ng ginawa ng Palestine, nung Hamas, mga kapatid. Dahil hindi umuubra yung kanilang airstrike, hindi umuubra yung kanilang mga missile, nasasalag ng Iron Dome ng Israel, ginawa na nila, sinira na nila yung border. Sinira na nila yung border. Nung sinira nila yung border, daang-daang mga Palestine o mga Hamas ang sumugod dun sa border at tanda sa Gaza Strip, walang awang namaril sa mga Israeli, sa mga Hudyo. Imagine. Kwento pa nga nung isang OFW eh. Yung inaalagaan niyang matanda, tumayo pa. Nung nakita nung gunman daw, nung mga Palestine, niratrat. Alam mo, ginawa niya daw kasama niya isang matandang asawa yung babae. Nagtago pa daw doon sa bomb shelter. At dali-dali, hindi nila binuksan yung pintuan. Nakakalungkot, di ba? Mga kababayan ko. Kasi imagine, marami sa inyo sumusugal talaga dyan. Hindi na biro yung story na naririnig ko. Nakakalungkot yun. Ako bilang isang Pilipino, syempre, iniisip ko rin, pamilya nandito yan. Diba? Nakakaawa. Sobra. Hindi na biro yung ginagawa ngayon na ginagawang paglusob sa Israel. Hindi nila mapasok yung Iron Dome, hindi sila makapagpakawala ng missile. Ang wawasakin nila ngayon, yung border. Dahil sa border, mabilis silang makakatagos, mabilis silang makakalaban. Walang habas ka daw na namaril, yun ang nakakatakot eh. Yun ang pinaka nakakalungkot na marinig. Anyway, kung may pamilya kayo doon, please, kamustahin nyo sila at tanongin nyo. Tanongin nyo kung okay ba sila, kung kayang uuwi ba sila. Huwag nyo kakalimutan na mawalan ng contact doon, mga kababayan ko. Kaya yung mga kababayan natin, yung mga nanay ninyo, mga tatay ninyo nagtatrabaho sa Israel, tawagan nyo, kamustahin po ninyo. Huwag nyo pong kakalimutan yan, mga kapatid.